Welcome back to my channel. This is Pinay Mom in South Korea and spend time with me to netizens. Kagagaling ko lang sa bangko kasi kailangan kong mag-withdraw ng pera. Hindi ko na yung pinakita, bawal naman mag-film inside. Pupunta tayo ngayon sa Goodwill kasi may nag-request sa akin ng mga netizens. Sabi nila, PMSK, balik ka na sa Goodwill, mag-ukay-ukay ka. Since nandito na din naman ako sa area, daan na tayo ng Goodwill. Naghahanap din ako ng murang coat eh. Alam niyo yun, parang 2 weeks lang autumn, winter na. Biglang lamig dito sa Korea. Lalo na sa umaga and sa gabi. Nagne-negative na ang temperature. Pero autumn pa, hindi pa nalalaglag lahat ng mga dahon. So to netizens, mag-relax tayo kasi sobrang stress talaga ako lately. Alam niyo ba? First time ko talagang maka-experience na 2 months na ba delay ang sweldo dito sa Korea. I kept calling yung boss ko and he's just ignoring me. Dalawa kaming teachers na hindi pa sumisweldo ng tama. Siguro kasi alam niyong ang bait namin nung head teacher. Let's go to netizens. Mag-Goodwill tayo. Maraming nagtatanong sa akin eh, saan yung Goodwill dito sa Korea? Madaming Goodwill everywhere. You just have to search yung nearest Goodwill store sa area nyo. I-search nyo sa Naver. Tapos mag-a-appear na yon. Pwede nyong puntahan. Pero yung Goodwill stores, iba-iba yung laki and dami ng mga tinitinda. Para sa mga bago sa channel ko and hindi nyo pa nakikita ang Goodwill, ipapakita ko sa inyo. Yun yung lugar na pinaka-ukay-ukay sa akin. Nandito na tayo sa Goodwill. Ay, may mga jackets pang bata. Magkano? 7,500 won lang. Winter jackets. Mga branded, oh. Ganda pa, oh. Secret message bottle card. Ito, ganito siya, oh. Things I love about you to netizens. You're very supportive and loving. May mga hoodie. 7,000 won. Mga winter pants. 7,000 won. Mga dresses. 5,000 won. Madaming tao ngayon sa Goodwill kasi nag-send sila ng message na naka-sale sila today. 5 lang. Make kamsamida. Yung tubig nila dito, 2,900 and 3,300. Aloe and lychee, 1,000 won. 2 bottles na. Ang mura. Ay, naka-sale talaga sila. Swerte yung mga nandito today. Nice. Yung mga food, mura na kasi malapit na yung expiration. So, just like this one, sesame oil, 2024, 12/12 ang expiration. Pwede kang bumili dito ng mga pagkain na kakainin mo kaagad sa murang halaga. Ito. Bumili ako ng corduroy pants ko sa Giordano. Almost 70,000 won. Dito, 5,000 won lang. Mga panglamig, oh. Ganda, oh. 5,000 won lang. Parang ang laki. Meron ding top 10 na brand. Kakabili ko lang nung kay Ajun, eh. 7,000 won na lang, oh. Original price, 29,000. Ah, ito bago, oh. May tag pa. Original price, 25,000 won. 7,000 won na lang binibenta. Ah, ito 9,000 won. Ay, ang cute, oh. Ay, ito Dickies. Original. Ito naman, Nike. Uy, ang ganda. Anyway. Pag nagpunta ka talaga sa Goodwill, mapapabili ka. Itong mga bowls, 50% off yan. So, 50%. Oh my. Punta tayo sa mga coats kasi yun yung hinahanap ko. Wala pa akong ganitong color. Ay! Kasha. Hindi ganun kalong.
Magkano to? 19,500 tong coat na to. Ito, check natin. XL. Laki. Pero ang ganda. Makulay. Oh, ang ganda na kulay. Oh. Ganda ba? Baka lokohin ako ng pamilya ko kapag sinuot ko to. Pero magkano to? 19,500 din. Mura na ba yun para sa coat? Yes, sobrang mura na yun. Kasi yung mga winter coats umaabot ng 500,000 won to 1 million won. Depende sa brand. Kapag bumili ka ng winter coat, dapat medyo malaki. Kasi nga, makapal yung suot. Ito pang ano lang, autumn. Ang ganda rin, oh. Oh, ganda ng fitting, oh. Maganda to sa dress. Pero wala siyang ano, belt. Ganito lang talaga siya. At saka ang brand ay Zouk. Yan, branded to. Tsaka blended cashmere. Okay, meron na ako nagustuhang coat. Mga tweeds naman. Parang matchy-matchy ng fingernail ko. Trousers naman ang hanapin natin. Ay! Oh my! Ang ganda nito, oh. From Chara. Ay, small naman ang size. Medium ako eh. Bago pa. Kasha to. Makapalang suot ko eh. Oh, sorry. Hindi kasha. Alangan namang bilhin ko, tapos magpapayat ako. Ito naman, 17,500. Maganda to kasi pang ano, pang trousers. Ito Sisley ang brand, oh. Si Annabelle Rama nandito. Ay, ito Gigot. Mahal din tong brand na to. Pero binibenta na lang ng 15,500. Ganda ng kulay. Ito Soloist. Mahal din tong brand na to. 15,500 na lang binibenta. Maganda to pang ano, pang jeans. Yung mga ganito old style. Pero handmade to. Maganda yung tela. 22,500. Dito sa Goodwill, kapag nagsukat ka, kailangan mong ibalik kung saan mo kinuha. And alam nyo, mga tao sumusunod sa ganung patakaran ng Goodwill. Magkano to? 19,500. Sukat ko pa rin. Ganda ng fitting. Ay, sabi na. Nice. Ang taray, no? Para kang sosyalin dito sa coat na to. Just for fun, isukat natin tong coat na to. Uy, ang mahal ah. 45,500. Sukat nga natin. Pero baka kasha. Uy! Uy, lakas mo kasha. Ay, ang warm in fairness. Oh. Okay, maganda ba? Parang wife ni Santa Claus na. Oh, nice. Bagay sa black. Kapag cold season, dapat layering ang OOTD mo. So, madalas na OOTD ko lately is yung may long sleeves na may vest. Bibenta rin sila dito. Iba-iba presyo. 7,500, 9,500, and meron akong nakita na branded, yung Hasis. Mahal to na brand dito sa Korea. Benta nila is 15,500. Ay, ganda ba? After ako sa brand eh. Pag-isipan ko mabuti. Mahal kasi tong brand na to. Kaya pag may mga nakikita ako na branded dito sa Goodwill, yun yung pinipili kong bilhin. Alam niyo ba yung mga ganito? It never goes out of style. Until now, nakikita ko pang sinusuot to ng mga artista and mga fashion models. May binabagayan din. So, feeling ko bagay sa akin. Try natin. Ay, ang cute ng kulay, oh. Ang ganda ng color. Ganda, diba? Ang taray. Pero wala kasing brand to, eh.
Pag nag-uukay ako, very particular ako sa brand and price. Hindi lang sa style and design. Merong magkapatid na namimili dito. Napakinggan ko lang yung kapatid niya. Nagugutom na daw. Naiinip na. Naiinip na maghintay dun sa ate niya. Sabi na, matagal ka pa ba ate? Gutom na ako. Parang ganda ng kulay. Ang brand niya ay Tomboy. Magkano? 12,500. Pero kasi, coat lang talaga and jacket yung hinahanap ko. Oy, ang taray, Hindi ako mahilig sa ganito. Parang ako yung naawa sa mga pinatay na animals. Hindi ko siya bet. 5,000 won. Itong mga pants, 9,500. Mga padding. Either. Kano to? 42,500. Wait. Yung pang labas-labas lang ni Ajun. Kasama mga friends niya. Ay, maliit to. Ito mga long padding. Hanap ako ng may brand. Aside from apparels, naka-sale din ang mga bags. Okay, may Michael Kors. Magkano to? 28,000 won. Parang mahal niya. Pero 50% off eh. Not bad na din. Metro City 60,000. Ang mahal naman. Pero leather to eh. Ganda Ano to? May Charles and Keith din 18,000 won. Ay, parang ganda ng style nito. Ganda pa ng color. 18,000 won. Parang nagkaroon ako ng idea, mamimili ako ng mga second-hand items. Tapos ibibenta ko sa inyo ito na rin. At least original, Itong Anne Klein na bag, 38,000 won. Kung mag-uukay-ukay kayo ng bag, make sure na leather bag yung bibilin nyo. And check nyo yung brand quality. Ito, Jill Stewart. Mahal tindong brand na to. Ang bigat Ang ganda ng kulay. Ito siyang cross bag. Ayan. 32,000 won. Leather bag na. Meron akong nakitang favorite brand ko, yung Joy Grayson. Meron dito. Na-excite ako to netizens. Pero luma na. Ganda lang ng kulay. Kaya siyang Balenciaga style. Leather to. 24,000 won. Lumang-luma na. Pero leather. Pure leather to. Ay, ganda. Kung mahilig ka sa vintage, bibilin mo to. Pero ayokong bilhin. Sayang pera ko. May binibenta ang LV, Magkano to? Original ba to? Magkano to? 38,000 won. Pakamahal. MCM. Magkano tong MCM? 42,000 won. Leather tong MCM, Ang ganda talagang mamili dito sa Goodwill. Ayun. 5,000 won lang yung mga jeans, Mga brand new pa. San ka pa? Parang ito ang ganda. Dahil Pinoy tayo, how do we check the size? Sa leeg. Ito pa, ang taray. Hoodie, 1+1, 5,000 won lang. Pwede pang bahay, pang harabas. Ganda, Ano itong mga bag na ito? Coach naman. Magkano tong Coach? 98,000 won. Masyadong mahal. Pero leather. Prada. Original ba to? 60,000 won ang binibenta. Louis XIV. Pouch naman. Parang bagay siya sa suot ko. Contrast ng kulay. Mga backpacks. Original, Black Yak Adidas. Sobrang daming pwedeng mabili dito to netizens. So, pag nag-visit kayo ng Korea and you have enough time to visit a Goodwill store, hanap kayo ng Goodwill nearby. Mag-e-enjoy kayong mamili sa Goodwill, lalo na kung ang mapupuntahan nyo ay malaking branch ng Goodwill. May mga sapatos din.
May mga school supplies. May mga books din. Oh, may diapers pa pala, oh. Yan. Tumblers, thermos, skincare, shampoo, conditioner. May mga chocolates din, oh. Check nyo lang yung expiration date. Hanggang 2025 pa. Makabili nga. 1,001 each na lang. May mga drinks din, oh, sa ilalim. Itong cider, 2,500. Yung chocolate na binibili namin sa E-Mart, 2,500. Nuggets, 1,500. Nga, makabili nga. Uuwi na tayo to Nerizens. Naka 50% less yung bag. So, binili ko na for nanay. Tapos, yung ibang mga apparels, hindi pala naka-sale. Yung may yellow tags lang ang 50%. Yung mga nabili ko, hindi siya naka-sale. Pero, mura na din. Kahit sa online bilhin, mas mura pa rin sa Goodwill. Bumili ako ng chocolate. Kain tayo to Netizens. Napagod na ako sa Goodwill. Nagutom na ako. Sa bahay na ako magme-merienda para makatipid-tipid. Pag kumain kasi ng merienda sa coffee shop, mahal. Nagastos ka ng around 15 to 20,000 won. Pwede na tong KitKat pamatid gutom. Tapos lagi ako may baong tubig sa sasakyan. Anong masasabi niya sa Goodwill store? Ang sosyal na ukay-ukay ng South Korea. Pa-organize, no? Tsaka ang nagustuhan ko sa Goodwill or yung sa mga ukay-ukay sa Korea, hindi ganun kaamoy. Hindi ko mahihilong mamili. Home to Nerizens. Magluluto tayo ngayon ng turon na may langka. Mega shout out kay Ate Liza and Kuya Paul na sobrang sweet sa akin. Pinagbalot ako ng turon na may langka. Ito yon. So, lulutuin ko na para sa merienda. Nagpagutom talaga ako para maluto ko ang turon ni Ate Liza and ni Kuya Paul. Very sweet sa akin na mag-asawa na yon. Maglagay tayo ng mantika. Habang naghahanda ako ng turon na may langka, may gusto lang akong i-share sa inyo to Nerizens. Merong isang to Nerizen na nag-share ng kanyang feelings about her mother-in-law. And alam nyo, na-appreciate ko yung mga nag-share kayo ng kwento nyo. Yung mga personal experiences nyo kasi nakikilala ko kayo and may natututunan din ako from you. So, sabi ni Tunetizen, dati niyang kasama sa bahay ang mga biyanan niya. Tapos, ang mother-in-law niya, ang daming side comments about her cooking, about her way of cleaning. Alam niyo yun? Parang ang daming negative na nakikita sa kanya. So finally, nag-decide silang mag-asawa na bumukod na. Pero kahit nakabukod na sila, wala pa ring pagbabago sa mother-in-law niya. Madami pa ring sinasabi. Tapos sabi niya, pasensya ka na PMS kaya naglabas lang talaga ako ng nararamdaman ko. And it's okay. Kung gusto nyong maglabas ng sama ng loob nyo, ng saya nyo, and kahit na anong nararamdaman nyo, i-comment nyo lang. Tapos paglalaanan ko talaga ng oras na basahin at lagyan ng puso kung hindi man ako makareply. Kapag pinusuan ko, ibig sabihin nabasa ko yun. Okay, parang medyo nasunog yung turon. Medyo lang naman. May asukal kasi to. Ay, oo nga. Hindi, asukal yung nasunog, hindi yung pinakasaging. Let's eat to Netizens. Thank you so much, Ate Lisa and Kuya Paul, para sa aking merienda for today's video. Harap. Gutom ako eh. Ano merienda nyo to Netizens? Uy, ang sarap talaga kapag may langka yung turon. Hindi ko na binili yung coat na maroon kanina sa Goodwill. Para kasing pangkulay matanda. Baka hindi magustuhan ni Alex. Anyway, back tayo dun sa kwento ko about
kay to netizen na nag-share ng story niya about her in-laws. Especially dun kay mother-in-law niya. Masaya naman ako na malaman na nakabukod na sila sa parents-in-law niya. I'm sure medyo nakakahinga na siya ng maluwag-luwag kahit papano. Pero syempre, may mga side comments pa rin si mother-in-law niya. Dead man na lang. Alam niyo yun? Kung sa tingin nyo, hindi nakakatulong sa inyo yung mga reklamo ni mother-in-law, pakinggan nyo lang and wag nyo nang dibdibin. Intindihin nyo na lang. Ang importante, alam nyo sa sarili nyo na nagagawa nyo yung role nyo as a wife, as a mom, and as a daughter-in-law. Huwag nyo pa rin kalimutan na respetuhin ang inyong mga parents-in-law. Kahit gaano kadaldal yan at kung ano-anong sinasabi, try nyong magtimpe, ipagdasalan nyo ng taimtim. Pero kung talagang hindi nyo na kaya at gusto nyong mga tuwiran, hindi naman masama na you speak up. Basta may kasama pa ring respeto kapag nagsalita kayo. Kailangan may po. Yung sasabihin mo, mother-in-law, sumusobra ka na po. Ang dami nyo na sinasabi po. Char lang, hindi. Pero dapat palagi pa rin umiiral sa atin yung respeto. Kasi nga, magulang yun ng partner natin, ng asawa natin. And kung wala naman ang parents-in-law nyo, hindi nyo makikilala ang mga asawa nyo or yung mga partners nyo. Sa relationship ko between my parents-in-law, never talaga akong nagkaroon ng problema about living in one roof. Kasi si Omoni mismo ang may ayaw na magkasama kami sa isang bahay. Si Abuzi naman gusto niya na magstay ako sa farm kahit 1 taon para matuto. Nung bagong kasal kami ni Alex, nung wala pa kaming anak. Pero si Omoni, hindi niya gusto yung idea na yon kasi na-experience niya daw living in one roof together with Abuzi's parents and siblings. And sobra daw siyang na-stress, sobra siyang nahirapan, napagod. So sinabi yun ni Omoni sa akin, that's the reason why ayaw niyang ipa-experience sa akin yung na-experience niya. Kasi ako daw ang mag-aalaga sa anak niya, si Alex, and sa mga apo niya, si Ina and si Izun. So, gusto niya na ma-enjoy ko yung married life namin ni Alex, yung pagiging wife ko, and yung pagiging mother ko, na kami lang. And si Omoni, gusto niya na matuto ko on my own. Hindi daw niya ako kailangang manduhan, bantayan. So, nandyan lang daw sila ni Abuji para i-guide kami ni Alex. Kaya sobrang grateful ako sa mga biyanan ko for always being considerate and understanding. Si Abuji lang talaga yung medyo kalaban ko. Alam niyo na, he's very strict talaga. Tapos, gusto niya lahat alam ko. Para pag nawala si Omoni, alam ko kung paano alagaan ang buong pamilya. So, pag ganun ang sinasabi ni Abuji, si Omoni to the rescue yan sa akin. Kahampi ko siya. Sabi niya, your daughter-in-law is doing great. You don't have to nag at her. So yun, thank you so much, Omoni. Saramnida, Omoni. So I consider myself lucky and blessed to have Omoni and Abuji as my parents-in-law. Pero alam nyo, hindi lahat ng parents-in-law kagaya ni Omoni and ni Abuji. May mga Korean parents-in-law na ipipilit talaga nila na tumira sa bahay ng anak nila kasama ang daughter-in-law nila. Lalo na kapag lalaki ang anak ng Korean parents-in-law, ha? Kasi kapag babae, automatic ang asawang babae sa family ng napang-asawa niya talaga pupunta. Kaya kung ang mapapang-asawa niyong Korean ay nag-iisang anak na lalaki, expected nyo na makakasama nyo ang parents-in-law nyo sa iisang bubong. Mostly kasi ganun. Ihanda nyo na ang sobrang haba nyong pasensya and sobrang laking pagmamahal at pangunawa para sa Korean parents-in-law nyo kung pipiliin yung mag-settle down with a Korean man. So before I end this video, I wanna ask you to netizens. Kasi kanya-kanya tayo ng opinion and iba't iba yung experiences natin sa life. Okay lang ba sa inyo na kasama nyo sa iisang bahay ang mga biyanan nyo?
Or prefer nyo na nakabukod na lang kayo sa mga biyanan nyo? For PMSK, mas gusto ko na nakabukod kami sa mga biyanan ko. Kayo, let me know your thoughts to netizens. Anyway, magmemeryenda na ako. Wala pa naman ang mga kids. Palagi na lang akong solo flight. So, I hope that you enjoyed watching this video and nagkaroon kayo ng idea about goodwill, ang sosyal na ukay-ukay dito sa South Korea. If you enjoyed watching this video and new to my channel, please consider subscribing, like, and share Pinay Mom in South Korea. Stay safe, everyone. Bye! Heart, heart, heart! See you soon!